Ngayong araw, may nakita akong nagbebenta ng bahay ng pet na axolotl. Noong tinignan ko, ang dumi-dumi na nito. Brown na yung tubig. May basura pa at sa di maintindihang kapalaran, may buhay na axolotl sa loob. Binigay ito sa seller ng tito niya at kailangan niya na mag-aalaga nito para sa kanya. $5? Mura na yan. Iligtas na natin siya. So, pumunta ako sa seller at binili yung tangke na may axolotl sa halagang $5. Sumakay na kami sa kotse at uuwi na kami para malaman kung mabubuhay pa ba siya. Sana mabuhay siya, kasi if oo, papagandahin ko yung bahay niya at gagawin nating dream home paradise para masaya siya. Dali-dali, umuwi ako at nagserap ng filter sa tubig. Pero makalipas ang 30 minuto, hindi pa din luminaw ang tubig sa tangke. Di na ako nagsayang ng oras at sinubukan kong sandukin ito gamit ang net kahit wala akong makita na kahit ano sa loob. Tinanggal ko ang dekorasyon at di nagtagal ay may nakita akong maliit na kung ano sa ibaba ng net. Nakita ko na ang axolotl at laking pasasalamat ko dahil okay pa siya. Dali-dali kong inilipat to sa temporary tank at nagulat ako sa aking nakita. Guys, hindi normal na axolotl. Isa itong super rare na axolotl. Meron itong golden stripe at mukha din siyang albino at sanggol pa. Ang buong tangke na ito ay parang $5 lang. Pwede ko din sigurong ibenta ito ngayon sa presyong mas mataas pa sa $100. At di ko inakalang ang axolotl na ito ay mas rare pa sa inakala ko. May special gene ito na ginagawa siyang glow in the dark at maging astig. Para umpisahan ang transformation, unang step ay itapon lahat ng nakakadiring maduming tubig. Di ko alam kung paano ipapaliwanag ang kadumihan. Halos lahat ng decoration ay fake na plastic. Nakakadiri din yung itsura ng sahig at walang istruktura yung buong tangke nito. Ang pangit talaga niya. Tinapon ko na lang lahat ng dekorasyon dahil doon sila nabibilang. Tinapon ko din yung buhangin kasi alam kong yun ang dahilan ng dumi sa tubig. Ang huli, ano ba naman to? Bakit nagdikit lang ng picture ng kawayan sa pader? Hindi siya bagay at walang kakwenta-kwenta. Dahil di nabubuhay axolotl sa kawayan. Wala talagang silbi. Tanggalin na natin tong basura. Anyway, balik tayo sa walang laman na tangke. Ang unang step natin ay gawin ang sahig ng lawa. Para magawa yon, maglagay tayo ng madaming buhangin at pagpatong-patungin natin siya sa gitna dahil meron akong idea. Alam mo ba na ang axolotl ay namumuhay sa kailaliman ng lawa? Para magawa natin yon, naglagay ako ng ilang maliliit na sanga sa buhangin at pinaligiran ito ng mga bato. Ang pangalan nito ay Taiji Stone at ito naman ay Serious Stone. Di ko alam kung sino nagpangalan sa mga to, pero tatawagin ko na lang silang makinis na bato at magaspang na bato. Mas maganda yon. Gusto ko din takpan sila ng madaming aquatic plants na kung nakita mo na sa channel ko dati ay sobra-sobra sa pagkamahal. I mean, tignan mo tong mga to. Ang presyo ng lahat ng yan ay $125. So please subscribe. Well, kinalimutan ko na lang yung presyo ng mga halaman habang tinatanim sila. Buti na lang, maganda sila. Nilagay ko yung mga matatangkad sa bandang likod at yung maliliit na halaman naman sa harap para mas maganda ang itsura. Nagmumukha na siyang maganda, pero para makumpleto ang itsura at lalong gumanda, gagawa tayo ng mga kakaibang DIY builds. Ang axolotls ay mahilig magtago sa loob ng mga kuweba dahil doon sila ligtas mula sa predators. Kaya gagawa ako ng maliit na kuweba sa may bandang kanan. Para umpisahan, kumuha ako nitong basket. Magiging maganda to. Inumpisahan ko to sa pagbubutas gamit ang heavy duty saw. Ito yung magiging entrance niya sa kanyang kuweba. Niliha ko yung mga magagaspang na parte at kinamitan ito ng hot glue para idikit itong mga maliliit na bato para magmukha talaga siyang kuweba. Pagtapos ko silang idikit, nagmukha talaga siyang solid na kuweba. Kaso, kita nyo naman, kita pa din yung mga ibang glue. So, tinakpan ko na lang sila gamit ang mga pebbles. Noong natapos na, nilagay ko na ito sa loob ng tangke. Kaso, di nagkasya. Kinailangan kong ayusin yung mga bato at ibalik siya. Bagay na bagay yung kuweba sa loob. Saktong-sakto siya. Oo, maliit yung entrance. Pero dahil sanggol pa lang yung axolotl, magkakasya pa din siya dyan sa kuweba. Anyway, tinapos ko na to sa paglalagay ng mga halaman sa labas ng kuweba at malalaking mga bato sa taas para maganda. Oh, ayan na. Nakukumpleto na yung tirahan niya.
Oras na para ayusin yung kaliwang banda. Kung natatandaan nyo, ang pangit ng dating itsura ng tangke. May malaki at nakakaasar na wallpaper ng kawayan sa likod. Kahit ganon, medyo na-inspire naman ako. At para sa kaliwa, gusto ko maging kawayan theme siya. Dapat tayo maglagay kahit maliit para mapakita ang transformation. Gawin na natin. Unang dekorasyon, kumuha ako ng mga brown sticks ng bamboo. So, alam niyo na, bamboo. Oops! Sa kada stick ng bamboo, gumawa ako ng maliliit na butas. Ang mga axolotls ay may hilig magpahinga sa may taas ng bahay nila. Gusto nila yon para madali silang makalangoy at makahigop ng hangin. Para mabuo yon, kumuha ako ng lubid at pinagdikit-dikit ang mga kawayan. Para akong lola sa ginagawa ko. Alam mo na, pananahi. Pero masaya siya gawin ah. Anyway, ginamitan ko ng hot glue yung dulo para di sila gumalaw. At boom! Tignan mo, duyang kawayan para sa axolotl. Para maikabit sa taas ng bahay niya, gumamit uli ako ng hot glue para idikit sa suction cups. At ayun na nga, kumpleto na siya. Heto na tayo. Tignan mo yung duyan niya. Sigurado akong magugustuhan ng mga axolotl to. Para kumpletuhin ang kaliwang bahagi, magdadagdag pa tayo ng mga kawayan para dekorasyon. Gusto ko maglagay ng mga buhay na kawayan sa may buhangin. Nilagay ko sila sa ilalim ng duyan at tinabunan sila ng isang tumpok na buhangin. Pero hindi pa tapos. Inilaan ko ang pinakaastig para sa huli. At ito ang magtatransform ng aquarium mula sa normal tungo sa, well, magiging tapat ako. Malamang medyo normal pa rin ito. Kumuha ko ng ilang malalaking plastic board at pinagdikit-dikit. Pagkatapos, binalutan ko ang lahat ng itim na felt. Siguro, nagtataka kayo kung bakit ako gumawa ng malalaking itim na plataforma. Ito'y dahil maaari ko itong ilagay sa likod ng tangke ng ganito. Pagtapos, gagamit ako ng mga bagay na tinatawag na plant pockets. Ididikit ko sila sa likod niyan at maaari na akong maglagay ng mga halaman sa loob. Magkakaroon tayo ng mga nakasampay na halaman. Pero una, kailangan ko munang kumuha ng mga halaman. Kaya, gaya ng dati, pumunta ako sa Walmart. Andito na ako ngayon. At tignan nyo, dito dati nakalagay ang mga halaman. Pinalitan nila ang lahat ng yon ng mga plastic na Christmas tree. Gusto ko ibalik nyo ang mga halaman dito. Ang meron lang ay itong mga rosas. So, wala na palang mga halaman sa Walmart para sa season na to. Pumunta na lang ako sa isang normal na tindahan ng halaman at doon bumili. Okay, medyo nalungkot ako na tinalikuran natin ng Walmart. Pero mga $50 lang ang lahat ng ito. Grabe, magandang deal pala to. Mas mura to kaysa sa mga aquatic plant. Pag-uwi ko, inilabas ko ang mga halaman at nilagay ang lahat sa kani-kanilang pwesto. At grabe, tignan nyo, ayos naman pala ang itsura. Huwag nyo lang tignan yung likod. Oo, medyo nakakurba. Pero sa totoo lang, pinagmukha niyang astig. Parang tumatagas sila sa dahon. Para makumpleto ang setup, kailangan na lang natin gawin ang ilang finishing touches. Pinuno ko muna ito ng cycled water at nagkabit ako ng filter. Hindi pa ako nakagamit ng gantong filter, pero astig daw to. Kailangan ko lang itong isaksak. At yun, tignan nyo, para itong talon. Gumagawa ito ng maraming malilit na agos ng tubig. Pero kapag gusto kong maging tahimik to, maaari ko lang gawin to. At ayan, halos hindi na marinig. Hinuli ko ang pinakamagandang bagay sa lahat, ang regalong to. Okay, astig talaga to. Ang nasa loob ay maliit na bolang kristal na may hologram ng axolotl. Ayan na, ang gagawin lang ay ilalagay ito sa maliit na plataforma. At iilaw lang ito habang nagpapalit-palit ng kulay. Ganap na itong nabago. At oras na para ilipat ang gintong axolotl sa bago nitong tahanan at ipakita rin kung ano talaga ang ginagawa ng mga axolotl sa maghapon at kung paano ito literal na kumikinang sa dilim. Pero bago yon, paalala lang tungkol sa merchandise ng channel, hanggang Cyber Monday lang ang Black Friday deal. Kumuha na kayo ng bundle ng poster o kaya shirt at sombrero para makakuha ng diskwento. Bukod pa ron, magre-restock din kami ng mga sold out na hoodies. Ngayon, ilagay na natin ng axolotl sa bago nitong tirahan. Magugustuhan niya to. Sinandok ko siya mula sa pansamantalang kulungan at badabing badaboom, welcome sa bago mong tahanan. Agad siyang naglibot sa bago niyang tangke at kalaunan ay nagtungo sa kuwebang ginawa ko para sa kanya. Okay, nasa kuweba ang axolotl, kaya ito ang tamang oras para pakainin siya at tignan kung anong gusto niya. Una, gusto kong subukan ang normal na pagkain ng isda. Hindi ko alam kung kakainin niya talaga to. Pagkain ito ng isda, hindi pang axolotl. Kaya inilagay ko ang mga ito at hinayaan lang sandali. At hindi man lang siya lumabas para tignan yun. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang axolotl kaya inilabas ko ang pangalawang pagkain, bloodworms. Pero frozen bloodworms sila, kaya inilubog ko lang ang pakete sa isang maliit na tasa ng tubig ng ganito. At maaari na nating kunin ang tipak na ito at ilagay sa tabi ng axolotl at agad nitong sinunggaban. Kinain niya ang buong yun. Grabe, gutom siya.
Ngayon naman, inilabas ko ang huling pagkain. Nightcrawlers. Mga bulati lang talaga sila, pero mas malaki sila kumpara sa maliliit na bloodworms. Okay, heto na. Meron tayong maliit na piraso ng bulate at hinulog lang natin to sa tabi mismo ng axolotl. Pagkatapos ko itong iwagayway sa harap niya, naamoy niya ito at gaya ng inaasahan, nabaliw siya sa pagkain nito. Talagang nilalamon niya at inaalog-alog pa. Hindi niya hahayaang makatakas to. Yan ang mabuting axolotl. Sobrang astig nito. Nabili lang natin ito for $5. Di ako makapaniwala. Nanood ako ng ilang video tungkol sa mga axolotl at nalaman ko na pwede silang paramihin para kuminang sa dilim sa ilalim ng UV light. Tignan nyo yun, no? Sobrang astig. Okay, pinatay ko na ang ilaw sa kwarto at gabi na. Mayroon akong maliit na ilaw at kapag pinindot ang button, bumubukas ang UV rays. Nakakasilaw yon. Pero gusto ko lang itong tignan kung mayroon nga bang kakayahang kuminang ang axolotl ko. Hindi ko talaga alam kung gagana to. Sandali, hindi ko talaga inaasahang gagana yun. Tignan nyo yung axolotl. Kumikinang siya sa dilim. Hindi ko rin alam mga asahan ko, pero astig talaga. Kaya kung di ko man mahanap ang axolotl, papatayin ko lang ang ilaw, pipindutin ang buton na ito, at boom! Nahanap ka na, buddy. Hindi ka na makakapagtago mula sa akin. Oo nga pala, sinusubukan kong makakuha ng 1 million subscribers bago matapos ang taon at hindi na ganun kahaba ang oras. Pasensya na, pero pull up natin ang statistics. Tignan nyo. 7% lang ng mga nanonood ang nakasubscribe. Pero kung magsusubscribe lahat ng nanonood, ay maabot natin ang goal natin. Kung nagustuhan mo ang video, sana ay mag-subscribe ka. Anyway, madaming astig na bagay tungkol sa mga axolotl na di nasama sa video na to. So, gagawa pa ako ng mga videos tungkol sa kanila. Type mo lang sa comment section ang naiisip mong pwedeng pangalan sa axolotl natin. Maraming salamat! Click mo ang mga link para sa mga sunod na video.